So, bali, this time, meron po akong i-share bago ako siguro ko mag-pray, no? Kasi kahapon I was, kumbaga sa kuwan, in quietness, no? Inimpress sa akin ng Panginoon na as if, merong inimpress po sa akin ng Panginoon, parang as if na sinasabi niya, William, bakit ka nagpipray pag merong sakit lamang? So, yung may mga sakit na pinagpipray mo. So, ito po yun, no? Ayan, nakapasok na si Pastor Justin. Ito po yun. Bakit ka nagpipray pag may sakit na o pag may sakit lang? Bakit ganon? So, ang gusto sabihin sa akin ng Panginoon, ibig sabihin, we need to pray. Ibig sabihin, yung unask Him, yung wellness na hindi tayo sabihin, magkakasakit o tatamaan ng sakit or anything na ngayon pa lang everyday of our life na we declare yung tinatawag na wellness o yung benefit ng Panginoon na healing all our diseases, no? Hindi yung time lang na nagkasakit ka baka doon magpe-pray, that's already late, no? So isa sa provision ng Panginoon is to give us wellness. At yung wellness na yun, of course, hinihingi natin yun kasi nga, sabi ni James, you have not because you ask not. As sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, ask and it shall be given to you. So, isabihin yung health, kailangan hingin natin, no? Ito po yung aking parang na-experience, na-discover, no? It seems na yung Holy Spirit, mayroong ini-impress na there are certain kinds of food that we need to eat or there are some siguro supplements that we need to drink or kailangan na mag-exercise tayo o kailangan ma-expose tayo sa sunlight or fresh air. Yung mga ganong klase na kung saan ito yung tinatawag na factors of health na yung sleep, yung rest. So all these things ay kailangan po yan, no? It is God's will for us to live well, to live in wholeness, in good health. Because gusto ng Diyos na humaba yung ating buhay. Kasi we are righteous. Jesus made us right o righteous ang ating pamumuhay. At dito sa earth, sabi nga, thy will be done on earth. Isipin yung righteousness ay mangyari dito sa lupa na darkness at evil. At tayo yung God's representative. So gusto ng Diyos na manatili tayo dito sa lupa ng mahaba. Kaya nga, di ba? Blessed are the meek for they shall inherit the earth. Sa atin itong lupa also sa ating, kumbaga sa kwan earth. At ito ikinirate ng God for us na to dwell in at mangyari yung righteousness. So it's God's will, walang kwando. So kinakailangan, we need to do our part. Kaya nga, yung message ko, that yung declaration na sinasabi sa Psalms 103, at saka yung claim na ibinigay sa Isaiah 53 na ang bawat isa ngayon na narito, no, I will pray for you na God continue to heal you. At sabi ko nga, yung healing, kung hindi instant, it is gradual and it is a process. Kasi siyempre, pag lumalapit tayo kay Jesus, palagi tayong tatanungin, ano bang gusto mo? Kung gusto natin gumaling, then we need to pray and we ask every day na gusto natin gumaling. Kaya nga, di ba? Give us this day our daily bread. Yung bread doon, hindi lang yung food na nilalagay natin sa tiyan natin eh. No? Yung bread doon is simply provision. Provision yun in general. Provision para sa ating wellness, sa ating health. So, kinakailangan, ibig hingin natin siya. We need to desire it. Yung isang kwan ko, patuturo ko siguro, sabi ko sa Panginoon when I was in Saudi Arabia, Lord, when I leave this country, kung darating ako sa tinatawag na mandatory retirement ng company, Panginoon, hindi ako humingi sa inyo na bigyan mo ako ng bahay or anything. ito lang, Panginoon, ang gusto ko. That you will grant me a good health para I can serve you. Isibihin, ma-maximize ko yung aking time on earth serving you. So yun ang hiningi ko sa Panginoon. Kaya isibihin,
I'm already 66, no? Wala akong maintenance and I do not want maintenance. I didn't see the doctor since I came here. Wala akong medical issue. I have my yung tinatawag na blood chemistry o laboratory last year. And it's always sabihin nasa nasa perimeter, nasa limit, no? And I want to live yung grace ng Panginoon, no? Now, I want to impart yung what God is giving me to you, no, na walang magkakasakit, na walang magkakaroon ng kumbaga sa siguro yung mga minor lang siguro, no? Yung mga sipon, mga ubo, mga ganun, no? Kasi alam naman natin, of course, kumisan yung sa dami ng trabaho, kulang sa pahinga. So there's so many things na we are under stress or under pressure, no? Na kung saan kumisan nakakontay. But yung mga tinatawag na mga major, we don't want that, no? Na hindi mangyari sa atin to, no? So that's in my heart. That's why nag-message nga ako na I will dedicate this time sa prayer. Then after prayer, then we will continue our mentoring. So maraming salamat for those who are here na nag-join, no? Tayo po ay mananalangin. So I request siguro wherever you are, just raise your hands in worship, in praise, na you raising your hands. Lord, I receive healing. Yun po yung ating confession, yun po yung ating tatanggapin sa Panginoon, no? As I declare yung wellness and healing na sinabi ng Panginoon. Of course, alam natin yung Psalms 103, that's a condition in a sense that we worship Him, then that we come to Him in humility and in faith, no? So yun po yun. Hallelujah. Yes, oh God, we bless you. We magnify your holy name. Our Father, Lord God, who take care of your children, who, hallelujah, love your people. Panginoon, na concern ka, Panginoon, sa aming wellness, sa aming Panginoon. Lord God, katauhan sa aming kabuhayan, Lord God, sa aming ministry. Father, Lord God, muli, O Diyos, sa pagkakataong ito, we thank you, Panginoon, Lord God, for gathering your servants, Lord God, for gathering your people this time, Panginoon. Hallelujah. As we, Lord God, we worship you, Panginoon. We acknowledge you, Lord God. Salamat, Panginoon, for the day of salvation. Salamat, Panginoon, for the day of healing, Panginoon, for the day that you touch us, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin, Lord God. Lord, and Panginoon, as we declare, Panginoon, Lord God, yung Psalms 103, bless the Lord, O our soul, and all that is within us, bless His holy name. Bless the Lord, O our soul, and forget not all your benefits, who heals all our diseases. Ito po, Panginoon, O Lord God, na ikaw nga po, Panginoon, nagpapagaling, Panginoon, Lord, lahat ng sakit, Panginoon, O Lord God, lahat ng sakit na mayroong pangalan, Panginoon, ikaw, Panginoon, nagpapagaling, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang gumawa sa amin, at ikaw lang, Panginoon, makakapag-repair, Panginoon, sa amin, at ikaw lang, Panginoon, ang makakapagbigay, Panginoon, sa amin ng wellness, Lord God, that you will bring, Lord God, every system of our body into wellness, Lord God, into normal operation, Lord God. Kaya, Panginoon, I lift up to you, Panginoon, yung servants mo, Panginoon, Lord God, si Pastora Cory, Lord God, yung kanyang, Panginoon, back pain, Panginoon, and every, Lord God, pain, Panginoon, na kanyang nararanasan, Panginoon, Lord God, I pray for your healing touch, Lord God, na matanggap niya ito, Panginoon, O Lord God, na alam namin, Panginoon, O Diyos, Lord God, na ang iyong kamay, Panginoon, Lord God, ay patuloy na kumikilos, na gumagawa, patuloy na nagpapagaling. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. God, by the stripes, Panginoon, Lord God, Pastora Cory is healed, Lord God. At ito, Panginoon, O Lord God, is in progress, Panginoon, na matanggap niya, Panginoon, ito, Lord God. Lord, we speak, Lord God, yung kanyang dinadala, Panginoon, Lord God, na ito, Panginoon, Lord, ikaw mag-i-intervene and that you will touch her, Lord God. And that wellness will come to her and that you will make her whole, Lord God, as your servant, Lord God. At yun din, Panginoon, Lord God, si Pastora Rina, Lord God, dun sa kanyang heart issue, Lord God. We pray, Panginoon, Lord God, continue, Panginoon, Lord, na siya, Panginoon, ay lumakad, Panginoon, in wellness.
at ang kanya, Panginoon, heart ay ma-function, Lord God. Magpatuloy, Lord God, every system, Panginoon, sa kanyang katawan, Lord God. Maging, Panginoon, Lord God, si Pastora Christy, Panginoon, sa kanyang, Panginoon, at tremble, Lord God, we cast out, Lord God, that spirit that's rooted, Panginoon, sa fear, sa stress, in the name of Jesus, Lord God, and we speak and release, Lord God, hallelujah, by your spirit, Lord God, that, hallelujah, that will be wellness, Lord God, upon her, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God, for giving her, Lord God, this healing, Lord God, this calmness, Panginoon. Hindi, Panginoon, Lord God, si Pastora Justin, Lord God, yung kanya, Panginoon, lamp, Panginoon, na ito nga po, Panginoon, matunaw. Ito nga po, Panginoon, Lord God, ay makast out in the name of Jesus, and that we speak, Lord God, wellness upon her, O Lord God. Maging, Panginoon, Lord God, yung kay Ate din, Panginoon, Lord God. Father, Lord, salamat po, Panginoon, Lord God. Tuloy, Panginoon, ang healing niya, Panginoon, Lord God. Kung saan, Panginoon, nagpapasya siya, Lord God, yung kanyang pagtaas ng kamay, pag-surrender, Lord. And I pray, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na merong medical issue, raising their hands, Lord God, that you will reach and that you will touch. And that everyone, Panginoon, O Lord God, ay lalakad, Panginoon, O Lord God, sa iyo, Panginoon, healing, sa iyo, Panginoon, wellness na ibibigay, Panginoon, sa bawat isa, that your people, Lord God, will live in wholeness, that we continually claim that by the stripes of Jesus, we are healed, Lord God. Na alam namin, Panginoon, O Lord God, in every nutrients, Lord God, in the food we eat, Panginoon, Lord God, it brings healing, Panginoon. It sustains our body, Lord God. At patuloy, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, O Lord God, that you paid the price in full, Lord God, for our wholeness, Lord God, for our salvation, for our completeness, Lord God, that we are returning to you, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, O Lord God, and we cast out any blood, high blood, cancer, anumang, Panginoon, O Lord God, abnormality, we cast it away in the name of Jesus, and we speak, Lord God, wellness sa bawat isa. And we speak joy, Panginoon, and we speak peace, O Lord God. Hallelujah. Na alam namin, Panginoon, O Lord God, that your hand is not short to reach, and to reach out, Panginoon, and to touch everyone, Panginoon, that is in pain, Panginoon, O Lord God. Lord, ano man, Panginoon, O Lord God, physical pain, emotional pain, Lord God, spiritual pain, Panginoon, Lord God, you are there, Lord God, to heal, O Lord God. Lord, even, Panginoon, kay Pastor Bulan, Panginoon, O Lord God, yung kanyang nangyari sa kanya before, Lord God, I will cast that spirit in the name of Jesus, Lord God, and that every system, Panginoon, sa kanyang katawan, Lord God, will return into normal, O Lord God. Hallelujah. Praise your holy name, O Lord God. Lord, as we continue, Panginoon, O Lord God, especially this season, the Holy Week, Panginoon, of what Jesus have done, Lord God, yung pasakit, Panginoon, yung pahirap, Panginoon, na His body was broken, and it was broken for our sickness, Lord God, that through this body, Lord God, that we will be made whole. Hallelujah. Through this broken body, we will be made whole, Lord God. At ito, Panginoon, aming kiniklaim, aming, Panginoon, tinatanggap. We are, Lord God, receiving, Lord God, this wholeness from the Lord Jesus Christ, O Lord God. Hallelujah. Lord, every mental sickness, Lord, yung cross, Panginoon, na pinatong sa kanyang ulo, Panginoon. Lord, we claim, Lord God, for that mental healing, Panginoon. At yung mga latay niya pa sa likod, and that's physical healing, Lord God, sa amin, Panginoon, as your people. That we will continue, Lord God, to move forward, to move on, Panginoon, in good health, in strength, Panginoon, in wellness. At ito, Panginoon, ay yung provisions, Panginoon, na pinagkaloob, Panginoon, sa amin, and we receive it by faith in the name of Jesus, Lord God, that your people, Lord God, will grow strong and continue to be strong, Lord God, that will keep on winning and winning and winning, Lord God, that will live in victory, Lord God. Hallelujah. Praise your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken. Because you have given us peace, and Jesus is our peace, who have broken every wall, Lord God, of sickness and disease, Lord God,
of the works of the enemy in our lives, in our family, Lord God. At muli sa pagkakataong ito, O Diyos, we continue to claim, Panginoon, Lord God, ang iyong Panginoong provisions and every benefit that comes from you, O Lord God. Lord God, the forgiveness of our iniquities, O Lord God, the healing of our diseases, Lord God, redeeming our life from destruction, crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles, O Lord God. At kami, Panginoon, ay lalakad, Panginoon, Lord God, na taglay ang kagalakan, ang kalakasan, Panginoon, Lord God, ang magandang pangangatawan, Panginoon, Lord God, ang maayos na isipan, O Lord God, that will be sound, Lord God, in our body, that will be sound in our mind, O Lord God, as your people, Panginoon. Let your anointing, Lord God, be released right now. In the name of Jesus, Lord God, na kami nga po, Panginoon, O Diyos, ay lalakad, Panginoon. Hallelujah, in the shadow of your wings, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa safety, sa protection, Panginoon, that we are covered by the blood of the Lamb. Salamat po, Panginoon, for your faithfulness, Lord God, that your word will never fail, O Lord God, and that your promises, O Lord God, will continue upon your people. Salamat po, Panginoon, sa iyong provisions, Panginoon, that will continue, Panginoon, to serve you, Panginoon, joyfully, O Lord God. Hallelujah. Because your hand is upon us. As your hand was upon Nehemiah, Panginoon, na aming inaral, Lord God, and that you prosper him, Lord God. So, Lord God, your servants, that you will prosper, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, that every work of our hands, Lord God, will prosper, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for your mercy, for your grace, O Lord God, at for the victory that we have in Christ. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Naman po sa Panginoon. So, continue to claim yung kagalingan that we will hear yung sinasabi ng Santong Espiritu sa atin. At of course, meron tayong mga bagay, no, na we, kumbaga sa kwan, acknowledge yung patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, yun po yun. Right? Okay, we will continue yung ating pag-aaral, no? Doon sa question ni Pastora Justin last Thursday, na lahat ba ng membro ay pwedeng, let's say, ito teacher to, ito ang gift nito is evangelist. Tama po ba, Pastora Justin, yung ba yung question mo na lahat na merong alam niya kung evangelist siya o teacher siya o pastor siya? Yun ba yung question mo, Pastora Justin? Yung tanong ko po kung ano po, kung lahat po ba ng nandun sa congregation may gift na yung sa 5, yung 5 gift na ibinigay ni Jesus. Kung lahat ba sila meron, yet yung iba hindi pa nadidiscover, hindi pa sa kanila kumbaga, hindi pa nila naririnig kay Lord kung ano talaga yung gift na na-receive nila, pero kumbaga nire-ready na sila ni Lord para doon. Tapos yung iba naman po, ang fully equipped na, yung iba nasa process of equipping. Pero yun nga po, kung lahat ba talaga meron. Kasi yun nga po, yung narinig ko dati na hindi naman lahat daw nakakatanggap. Na Okay. nagkokontra doon sa sinabi doon ni Pablo na lahat ay naka-receive. Okay. Okay. So, dito sa ating mga theologians, gusto ba niyong sumagot? Hindi mo bang gusto sumagot? So, okay.
let's go back do sa ano, sa ating pag-aaral. So bali yung church, no, meron siyang 5 ginagawa, no, at yung purpose ng church, no. Unang-una yung tinatawag na worship, no, sabihin yung pagpupuri sa Panginoon. At alam po natin, no, na pag ang worship, sabihin na ranasan natin yung hipo ng Panginoon, yung presence sa ating worship, no. Tapos na yung ating panambahan, yung mga tao ayaw pa magsiuwihan, pintuhan. And that is a fellowship, no? Fellowship, yan. So, kailangan po natin yun as social being, no, na we interact with our fellow men, no? Encouragement, kumbaga sa kanya, edifying. At of course, pag uwi na, na-meet mo yung kapitbahay mo, nag-evangelize ka, evangelism. So worship, fellowship, then pagkatapos evangelism. Sinasabi mo yung good news, probably siguro yung sermon, o maaaring siguro yung asawang lalaki hindi pa mananampalataya, tanongin yung asawang babae, o anong sinermon ni Pastor Ronald doon? No, yun, evangelism yun, no? Evangelism. Then, yung mga, I should say, probably na-evangelize siguro, kung yun, pag naturuan, susunod doon yung discipleship. Sabihin yung mga na-evangelize, ang susunod doon yung discipleship. Ibig sabihin, they need education. Ayan, o yung tawag nating equipping, no? At pag na-equip na sila, then they will do the tinatawag na ministry, kasi meron silang gifting, meron silang talents, meron silang ability, meron silang kumbaga sa kani bagay na binigay ng Diyos na gagamitin towards service. So yun po yung ministry. So ulitin ko po, worship, fellowship, then evangelism, then yung ministry, then yung yung worship, evangelism, discipleship, ministry, no? Teka, kulang worship, Continuous education po. Continuous education. Equipping. Equipping. Discipleship, tama. Worship, pagkatapos ng worship, magpe-fellowship, pagkatapos ng fellowship, mag-evangelize, pagkatapos ng evangelize is discipleship. Then pagkatapos Sen po, Pastor, Sen. Sen. Ministry. Ayan. So ito yung 5. So yung 5 na to, parang dinesignate ko yung office ng evangelist as sa evangelism. Yung teacher, dinesignate ko sa discipleship o yung education. Tapos yung pastor, nilagay ko siya towards yung pagkikare, kasi ito yung pagkikare towards Discipleship po. yun siguro discipleship, no? Then yung prophet, no? Ano ba yung designation pa ng prophet? Then yung apostle, actually sa apostle, dinesignation siya as worship Kasi yung mga apostle, sabihin, kung sila yung presence ng Panginoon, no?
So, okay. Anyway, we will start dito sa let me yung si Jesus he is an apostle because God the Father sent him. Ayan po. So si Jesus he's being sent, apostle bali siya. Ngayon, si Jesus gusto niyang yung kanyang buhay ay ilipat sa kanyang nilikha. Kaya tumawag siya ng 12 disciple para niya turuan at ilipat niya yung kanyang buhay. Nakuha po natin yung lahat ng alam niya, itinuro niya doon sa 12. So bali yung 11, kasi hindi naman kasama si Judas doon di ba? Parang lumalabas si Saint Paul, di ba? So 12 pa rin. So 12, kinuha niya para ituro niya yung kanyang buhay o ibigay niya yung kanyang buhay, lahat and everything na alam niya. Na maging itong 12 na to, maging katulad niya. Nakuha po natin, to be Christ-like. So yun naturuan niya ng 3 years to be like him. Then pagkatapos, sinend niya ngayon, sinend niya. So itong mga apostle na to, they are being sent. Nung sila ay na kay Jesus pa, ang tawag sa kanila ay disciple o learner. Ngayon, nung sinintan ni Jesus, ang tawag sa kanila, apostle na. Kasi natuto na sila nasa presence sila ni Jesus. Ibig sabihin, na-equip na sila, nag-mature na sila, kaya sila sinend. So nakuha po natin. So, sila po yung original na tinawag ni Jesus. Ngayon, as being sent, ano ba yung kanilang trabaho? Ano ba yung gagawin nila? No? So, ang gagawin nila ay mag-ihatid yung mensahe, yung God's message. So, lumalabas na sila yung God's messenger kasi being sent sila parang ambassador. So, anong gagawin nila ay magsiset up sila ng tinatawag na church o yung called out ones. Dahil dineclare nila yung salita ng Diyos, yung message, pinarating nila sa tao, yung mga sumampalataya, so lumapit, naging iglesia ngayon. Then ano yung sunod na mangyari? Ibig sabihin, tuturuan nila yung mga tao, yung mga mananampalataya. So sa tuturuan nila na ngayon, ibig sabihin na ipanganak yung tinatawag na local church. At sa local church na yon, doon nga lalabas yung iba-ibang tinatawag na mga kaloob, no? At dito, based doon sa ginagawa ni Apostle Paul, no? Magtatalaga ngayon siya ng tinatawag na mga pastor, yung mga elders. Ayan. Of course, doon sa assembly na yon, ang Diyos, mayroon siyang tatawagin din na tinatawag na apostle o prophet o teacher at evangelist, no? Ayan po. So nakuha po natin yung picture. So ngayon ang mangyayari, yung apat, yung evangelist, yung prophet, yung apostle at yung teacher, hindi sila kinakailangan mag-stay sa isang tinatawag na local church kasi ang calling nila ay sa body o tinatawag na mobile. Ayan po. Pero ang pastor naka-permis lang sa local church. So yan po yon. So ngayon, ibig sabihin, yung apostle pumupunta siya, no? Sa lugar na wala pa na-establish na local church. Kasi ang church actually, ito po yon. Yung tunay na definition ng local church, ito yung tinatawag na pag-call out sa assembly na ibig sabihin yung mga tinawag na yon, they will be together. At sa kanilang tinatawag na pagiging together, they will be forming yung tinatawag na government. Para magkaroon ng tinatawag na order, yung kaayusan. Then later on, yung tinatawag na kultura.
So, isibihin, yung Roman Empire, ganyan ang kanyang ginagawa sa kanyang mga nasasakupan. No? Binabago niya yung kultura na katulad ng sa kanila. So, ganun din ang tinatawag na iglesia. Binabago yung mga kultura. Kaya nga, ibig sabihin, kung ang mga tao doon, mga huli dumating at nagkaroon ng iglesia doon, tuturuan sila ngayon. Na pag tinuruan sila, integrity. So, yung mga tao na ngayon, magiging on time na sila ngayon, hindi na sila late comer. Kasi nabago na yung isip nila nabago na yung kanilang kultura. That's the kingdom culture. Nakuha po natin. So, yun ang ginagawa ng iglesia, no? Hindi siya nagsasang-ayon doon sa tinatawag na kung ano yung ginagawa ng lumang kultura. That's wrong. It changes the culture. Na dati walang respeto yung mga tao, ngayon meron ng respeto. Dati magulo, ngayon meron ng kaayusan. Dati away-away dito, ngayon meron ng tinatawag na kapayapaan. So yun ang ginagawa ng iglesia o ng church, no? So kaya nga dito, we need to change our mind kung ano yung tinatawag na iglesia. So it changes the culture na it conforms to the kingdom. Ayan. It conforms doon sa tinatawag na pamamaraan ng hari. Because Jesus is a person of integrity. Kaya lahat ng sumusunod sa kanya dapat merong integrity sa words, meron integrity sa time, meron integrity sa money. Ito yung nature ni Jesus. He do what he says. Yan po yun. Kaya nga our words will be our bond. Kasi yun ang ating kultura, yun ang tinuro ni Jesus. So dito, ating po makikita no, sa Titus, kung babasahin po natin yung book ng Titus, no, iniwan ni Paul yung church, iniwan niya si Tito doon sa Crete, no, para ilagay sa ayos yung iglesia at mag-appoint ng pastor o elders. Ayan po. Kasi yung term na elder, it is about yung tinatawag na spiritual maturity. Yung pastor is about yung tinatawag na shepherding, the flock. At yung sinasabi na overseer, yung bishop, is about yung tinatawag na pagmamanage, yung administration. So, but it is the same person, or it may be the same person. Yun po yun. So, yan po yung point, no? Na ating makita po dito, no, na yung mga apostle, yan po. Kung titingnan po natin yung Acts chapter 13, ito po yung unang tinatawag na sending. Pero kung titingnan po natin yung Acts, ang una pong sinendo, of course, yung mga yung mga apostles, no, na ating pong makikita na nag-greet sila sa tinatawag na Samaria. Pero yung kanilang nireach first, of course, yung Jerusalem. Then pagkatapos doon, they went to Samaria, doon sa mga neighboring places. Sabi ko nga, ito yung tinatawag na level 1 evangelism. Doon pumunta sila sa Samaria is yung level 2 evangelism. Pero actually, ating po makikita dyan, no, na kasi alam po natin, no, do sa Jerusalem, yung sa nagkaroon ng baptism ng Holy Spirit na they were distinguished as Galileans. Bakit? Maaaring siguro do sa suot nila or maaaring do sa pananalita nila. No, kasi do sa ating pananalita, siyempre may mga punto yan, katulad yan. Yung Bulakenyo, iba magtagalog kaysa sa Batanggenyo. O yung taga Quezon, iba managalog kaysa sa taga Laguna. So mayroong mga punto-punto, no? Sabi nga doon sa yung mga yung Ilocano sa Ilocos Sur, may punto yan na iba sa Ilocos Norte. So kaya nga yung mga Galileans, they were distinguished na hindi kayo taga Judea. So ayan po. Kaya kumbaga sa kwan na nakilala sila, no? Na kumbaga hindi sila taga doon, they are not the local people na taga doon. Yan po yon.
So yung level 1 evangelism, no, sabi ko nga yung you're in the same area, then yung level 2, you are not in, kumbaga sa tumawid ka, kumbaga sa kan yung taga Batangas pumunta ng Bicol, o iba na yung salita doon, iba na yung kultura. Yun po yun. Ngayon yung level 3 nga, isibihin, ito po yung ginawa ni Apostle Paul sa Acts chapter 13, no? Na they were sent. Ayan po, they were sent. Sabi po dito, no, sa Acts chapter 13, ito po yung napaka-importante nga po, no, na ibig sabihin, sabi dito, let me read, no, now in the church at Antioch, there were prophets who spoke a new message of God to the people, and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod Antipas the Tetrarch, and Saul. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. So ayan po. So isibihin yung office, first of all, it is a calling. Ayan po. It is a calling, tinawag. Isibihin, nagmanifest yung Santong Espiritu sa kanila in their midst na telling them to separate Paul and sabi dito, si Barnabas at saka si Paul. Yun. Sabi nga, which I have called them. So tinawag sila ng Panginoon, si Paul at saka si Barnabas. So if we will continue dito sa sa pagbabasa nito, sabi po dito, they had also John Mark as their assistant, no? Atin pong makikita rito, no, na itong mga tinawag na ito, hindi lang sila tinawag as kumbaga sa one man team, no. Tinawag sila as a group, no. Kaya nga going back and returning back doon sa Luke chapter 10, kung atin po makikita yung 70, sinend sila ni Jesus ng 2 by 2. At ito din yung strategy ng Jehovah's Witness, di ba? Yung dalawa-dalawa. Which is biblical. Biblical yon. So, bali yung sa Acts chapter 13, they were in team. Hindi lang sila dalawa, kundi may mga kasama pa sila. In fact, I believe si Luke na nagre-record nito, kasama din siya eh, no? So they are in team. Ganyan po na sila ay umahayo as a team. Kasi nga ang isang problema kasi yung tinatawag na one man team, na kung minsan ito yung nagiging lumalaki yung ulo, no, walang check and balance, and which is a problem. So ayan po, no, they were sent as a team. So dito it will be like very obvious, no, kasi meron silang calling eh. They heard the Holy Spirit speak. So kaya nga, first of all, itong office na to, yung tao na tinawag sa office na to, no, either he know that he is called or he is appointed, no, katulad yung ating inaaral nga kasi ni Nehemiah, wala naman si Nehemiah narinig, no. So nakita niya yung kamay ng Diyos, and I call it divine appointment for him to go and to do the will of God, yung kanyang pagre-return sa Jerusalem, no, divine appointment yan. So, alam niya ni Nehemiah, of course, what he is doing. Alam niya. Kasi if you are, kumbaga if you are called, you know what to do. At alam po natin yan, no, na ibig sabihin, kasi ito, yung pagkakatawag, it has something to do with
pag-i-spend mo ng time with Jesus. Kasi si Jesus ang tumatawag eh. Ayan po. Ngayon, dito sa ating pong pag-aaral, dalawang bagay po, no? Yung ating pong bali tinatalakay dito, no? Yung Ephesians chapter 4, ito po yung alam po natin na fivefold ministry. At alam po natin na ang nagkaloob po nito ay si Christ, no? Gusto ni Christ, no, na yung kanyang pagkakatawag sa 12 na gusto niya na maging katulad din niya yung 12. So he's giving or passing his life na or for the 12 to imitate Christ. So ngayon, si Christ, si Jesus, yung 5 office, dala niya po lahat yun. Dala niya po. Kaya nga it takes the 5 office para ma-produce yung tinatawag na Christ-likeness. Ayan po. So, bakit merong 5-fold ministry? So sabi po dito ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, no? Sabi niya, to equip the saints for the work of ministry o yung tinatawag na equipping o education, ika nga, na kinakailangan yung education continuous, no? Education in the Word of God, learning, continuous, kumbaga sa kanya, pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Kailangan po yun. Sabi niya, for the work of ministry. So, in the work of ministry, sabihin, there are so many services na dapat po nating gaganapin, no, in the body of Christ. So, kailangan natin ng tinatawag na equipping. Then, yan po yung unang-una din. Pangalawa is to build up the body of Christ. Ibig sabihin, pag build up, no, parang bodybuilding. Bakit ka nagba-bodybuilding? So, ibig sabihin, wala kang muscle. May hinaing katawan mo. Kailangan i-build up ka. Ayan po. Of course, sa build up, hindi lang puro exercise eh. Kailangan mo ng food, ng nutrition. Kailangan mo ng maraming protein para sa iyong muscle. Ayan po. So, yun po yung bali ang ginagawa ng fivefold ministry, no? Equipping for the saints of the ministry and to build up the body of Christ. Kasi bakit? Ito po yung i-achieve nila, yung maturity in the fullness of Christ. Yung tinatawag na Christ-likeness. Para marating mo yung Christ-likeness, you need the fivefold ministry. Tawag dyan yung maturity o yung full-grown man o yung perfect man o complete man. Kailangan mo ng fivefold ministry in order for you to be mature, to be complete. Ngayon, pag nagmamature ka na, then nakakaroon ng tinatawag na you are reaching the unity in faith and also you are achieving the knowledge of the Son of God. Yan po yun. Kaya nga, it takes yung tinatawag na fivefold ministry para dito na at the end, tayo magiging katulad na ni Kristo. Na katulad ng pagkatawag niya doon sa 12, to impart himself and to give himself to them, to be like him. So kailangan niya yung fivefold ministry para sa lahat ng mga iglesia that they will grow up, mag-mature sila, mag-complete sila to be like Jesus. Kaya nga yung Acts, ibig sabihin, atin po magkikita dyan, palaging yung word na believer, 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 at doon sa chapter 11 pa lang sila ng 26 na tinawag na Christian. Bakit? Kasi they were like Christ. Nakukopyan nila si Kristo sa kanilang buhay. Nakikita na yung pagiging mahinahon, masiyahin, merong kapayapaan, merong, kumbaga sa kanya, pagkakaisa, naroon yung tinatawag na manifestation ng pag-ibig. So yun po yun. Kaya sabi nila, iba to mga taong to, kakaiba to.
katulad sila nila ng kanilang boss, yung kanilang master, na katulad sila ni Christ, kaya nga tinawag na Christian. Ayan po. No, kasi ngayon, ang paggamit ng Christian, in contrast to Muslim, in contrast to Hindu, in contrast to other religion, kaya Christian. Pero sa biblical way, hindi ganon. Pag tinawag kang Christian, ibig nakikita na sa'yo si Kristo. Kaya, kasi sa Pilipinas, pastor ako, hindi mo na kailangan sabihin pastor ka eh. Sabihin, nagmamanifest pa yon. Kasi pag nagmamanifest yun, makikita kanila, kakaiba tong taong ito. Sabihin itong mga narito, puro mga bastos spirito magalang. Bakit kaya? Ayun pala, makita, pastor ka pala eh. Sir. So, sabihin, merong tinatawag na distinction na by. Kasi yung character is kakaiba. Christ-like. So, okay. Kuha na po, no? 8:52 na. Okay. I will stop for a while. No? Any input sa inyo po? Sa, nagiging klaro po ba o nakukuha ninyo? Kasi, ang kinakuha ko dito yung the gift of Christ sa body, which is yung fivefold ministry. Hindi pa po yung gift of the Holy Spirit. So magkaiba po sila. Yun po yun. Kasi ito yung person to you, person o office, no? Yung gift of the Holy Spirit, of course, is the spiritual impartation, no? Ito kasi yung fivefold ministry gift o the gift of Christ to the body. Yung kasi yung Holy Spirit, ito yung tinatawag na spiritual gift, no? Yung gift from the Holy Spirit, yung spiritual gift, no, na yung mga speaking tongue, giving, administration, prophesying. So yun po yun, no? Okay, dito muna po tayo. Any input so far? Pero bang tanong, Pastor Justin, medyo nakaklaro po ba yung ating inaral? Opo, Pastor. Yung siguro tinatanong mo siguro yung diniscuss ko siguro yung calling ibig sabihin kasi itong mga disciple na to, they already knew the word of God. They learned the word of God. Kaya when time comes, Jesus called them. Kaya meron tinatawag na process ng pag-aaral o study. Kasi hindi ka naman tatawagin ng wala kang alam eh. Nakuha po ninyo. Of course, may mga tinatawag na siguro na walang alam pero kinakailangan mag-aral sila. Kaya nga may mga napupunta sa Bible School eh. Ngayon, ito kasi mga Jew na to, mga Jew, during that time kay Jesus, sabihin, ang pinaka-education nila, tuwing Sabat, nasa synagogue sila. Sa synagogue doon binabasa yung salita ng Diyos. Kasi yung hindi natin katulad, sabihin may Biblia na right away. Sa kanila, mag-aantay sila ng Sabat bago sila makarinig ng salita ng Diyos. Or pupunta sila doon sa siguro, eskwelahan ng mga rabbi doon para makakuha sila ng scripture. So, ganun po yun. But yung mga itong mga tinawag ni Jesus na to, they already, kumbaga sa learn yung word of God. Ngayon, tinuruan sila ni Jesus para kumbaga sa karagdagan at saka yung sa tamang way na maunawa nila ito. So, yun po yun. Kaya sila tinawag ni Jesus para turuan pa sila, i-equip pa sila, bigyan pa ng further instruction. At yung ang condon is yung to be with Him. Being with Him. Kasi yung gusto ng Panginoon to be in His presence. And when you are in God's presence, alam mo kung tinawag ka o na-appoint ka eh. Kaya yung mga tinulak, yung mga napilitan, that's a problem. Kasi pag pinapilit ka lang o natulak ka lang, yan na ang problema. Hindi mo alam kung saan mo pupisto. Kaya nga po, parang basketball yan, di ba? Pag tinulak ka ng coach, hindi mo alam kung saan ka pipisto, ano ka ba, forward, guard, or ano bang gagawin mo? That's the problem. Hindi mo alam eh. Yun. So kaya, bilang lingkod ng Diyos, you know what you are doing. Ayan po, para hindi nagkakalat ika nga o nagbibigay ng kahihiyan. Ayan po yun. Alright, meron po akong magsasalita.
Si Pastor Good Vidal evening pumasok po. kasi, Pastor Christy. Nung matagal-tagal na po, naka-attend po ako ng isang seminar. Sabi po nung isang nagtuturo, may parang may posibilidad po na sa isang pastor or sa isang evangelist prophet, nasa kanya po yung gift lahat na nag-ooperate po sa kanya. Na siya po ay pwedeng pastor, pwede din po siyang evangelist, pwede siyang teacher, kahit saan daw po siya dalhin. At minsan, yun daw po ay nakikita sa pastor. Ang pastor daw po ay may gift din ng teaching, may gift din daw po ng prophet, may gift din daw po ng apostles, at saka po ng ano nga yun, yung isa. Kahit saan daw po siya dalhin. Pastor, posible po ba yun? Actually, posible po kasi si Apostol Pablo, dala niya po yung 5 office, si Apostle Paul. Pwede po yan na mangyari, no? Ibig sabihin, kasi nga pag nasa presence ka ng Panginoon, no? God will give you or equip you, no? Pero of course, alam natin na mga lang yan, parang mga siguro situational siguro. Pero yung mga katulad si Apostle Paul, he is in the presence of God. Educated siya sa salita ng Diyos, and he spent time with Jesus. Dapat natin malaman, no, he spent time do sa Arabia, no, kung yung kanyang patotoo do sa Galatians, no, na-spend siya ng time. Kaya marami siyang revelation. Sinabi nga ni Peter, di ba, na may mga hard things na sinasabi si Paul na hindi niya maintindihan, eh. Isipin, mas matindi yun. Si Peter, kasama na si Jesus, eh. Pero yung mga sinasabi ni Paul, may mga bagay pa siya hindi maintindihan, eh. So yan po yung tinatawag na yung masyadong deep, no, masyadong deep. Pero iba naman yung mali, yung mga turo ng mga false teacher o mga false prophet, no. That's the problema yon. Walang yan, wala sa context yun, o walang iba-ibang espiritu nun, no. So pwede po yon, sinasabi ninyo na madala niya yung limang office. Pwede po yon. Opo nga, Pastor. Kasi may kaibigan po kaming pastor. Kahit saan po siya daanin, Pastor. Pagdating sa teaching, galing niyang mag-teaching. Yung sa pag-aalaga ng tupa. Tas pag sinend po siya, ay apostles din po siya. Tas ang tapang niya pong mangaral pagdating po sa evangelism. Kaya sabi po, may nagtanong dun sa aming seminar, posible po ba na taglay-taglay ito ng isang pastor? Sabi po nung nagtuturo, kadalasan nga, nasa pastor lahat na yan. Sabi po ganun, nag-ooperate minsan yan sa mga pastor. Kahit saan mo daanin ang mga pastor, mag-alaga ng tupa, the best sila. Pagdating sa teaching, sila din yung nagtuturo. Sabi kong ganun, posible daw nga po. Salamat sa Panginoon kako sa mga binigyan ng ganung kaloob. Actually, ang local church po, yan na yung tinatawag na birthing place na nandyan po nanggagaling yung mga prophet o yung mga apostle, yung mga tinawag ni Jesus sa local church. Yan bali yung sending bali. So, yun po yan. So, dapat merong tinatawag na distinction, no, na distinct kasi yan, no? Katulad yan yung sa character at saka yung sa probably sign o yung mga miracles siguro. Yan po yun. Okay, meron pa po? Pwede po akong magsalita. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Umaga dito sa Canada. Akin pong napagbulay ang Philippians 2:13. Ang Philippians 2:13 ay ang sinasabi, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa mabuti niyang kalooban.
So, sa ating mga lingkod ng Panginoon, maaaring tayo nga ay minsan ay hindi natin alam kung saan tayo ang kalalagyan natin. Kung tayo ay, pero ang alam ko, tayo tinawag talaga ng Panginoon. Meron bang tayong akto na hindi tayo tinawag? O malalaman naman natin yan sa ating relasyon sa Diyos. Ano? Tayong lahat, hindi sa ating sarili tayo gumagawa. At sabi nga ng Philippians 2:13, ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa paggawa, sa pagnanasa, ayon sa mabuti niyang kalooban. At ito'y napakahalagang malaman natin talaga na tayo ay yung paggawa natin ay hindi sa ating sarili, kundi mayroong tayong sinusunod na salita ng Diyos. Kaya nga, yung kilos natin ay ayon talaga sa sinasabi ng Biblia ng Panginoong Hesus. Yung ating paglilingkod para tayo hindi mamali. Kung ang ating sarili lang mangyayari, palagi tayo ay mapupunta sa mali. Maling hakbang, maling desisyon. Ang mabuti, may Diyos tayong kasama. Yan. Tayo ay kahit naririto na bilang mga pastor, I think na ito ay ganito ang pangyayari. Tayo ay patuloy na minumuld ng Panginoon, tinuturuan. Hindi sa ating sarili, kundi ang Diyos talagang gumaganap nito sa atin. Dito naman sa Ephesians 4, verse 13, ating pinag-aaralan ito. Sabi doon ay hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Mahalaga ito yung sabing pagkakaisa ng pananampalataya sa kabuuan ng ating ministeryo ay walang pagkakabahagi. Dahil sabi dito, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, yung sorry, unity of faith, sinasabi sa English, yung unity of faith. Mayroon ba tayo nito? Bakit hindi umuusad ng ating iglesia? Yung bang pagkakabahabahagi ay naririto sa ating grupong ito, kaya maaring ito ang nagpapahirap sa atin, kaya tayo hindi makamove. Ito ay totoo. Hindi ito maaring hindi totoo dahil ito'y sinulat para sa atin. Sabi, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Doon tayo, kaya nga tayo naririto ngayon, nag-aaral, mayroong isang ginagamit, katulad ni Pastor William, at bawat isa sa atin, para tayo ay abutin natin itong sinasabing ito. Pagkakaisa ng pananampalataya. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos, yung lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa tayo ay ang maging Christ-likeness, yung sinasabing tayo ay maging katulad ni Kristo. Paglaki. Hindi maaaring tayo ay tulad ng bata. Sabi nga ng isang verse na aking binasa na pagbulay, yung bata ba, pwedeng pahapay-hapay tayo kung saan dalhin ng agos ay doon lang. Kailangan ay sabi, anak ng Diyos ay ating kilala, tayo nasa sa atin o tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Na ito naman ay alam na alam natin. Kaya lang yung sarili natin minsan siyang nasusunod. Hindi ang Panginoon, yung ating yung ating emosyon. Hindi natin mabitiwan. Ako ang tama. Sabi, ako ang tama, hindi siya tama. Ako ang dapat nasusunod. Hindi ko ibibigay ito dahil ako'y tama. Pero iisa ang tama sa atin. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang tama. Hanggang sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Doon tayo dinadala at kaya tayo naririto ngayon nagsasama-sama. Kailangan tayo mapuspos ng Panginoong Jesucristo para siya ay makagawa dahil siya ang gumagawa sa atin. Maging sa paggawa at maging sa pagnanasa.
no, at ayon sa mabuti niyang kalooban, itong dalawang verse na ito ay ipinakita sa akin ng Panginoong malalim na dapat ay nagaganap sa atin. Dapat ang Diyos talaga, ang Panginoong Hesus ang nasusunod, siyang gumagawa sa atin. Nararamdaman naman natin ito. Maring tayo ay hindi nakakasunod lahat. Pero sabi dito, kailangan tayo maging sakdal. Yung sakdal, sabi sa English ay perfect. Hindi naman tayo magiging perfect sa ating sarili kung hindi ang Panginoon ang gumagawa nito sa atin. No? Si Mary, nakalala ko, hindi yun kinasihan ng Diyos na maging ina ng Panginoong Jesucristo kung hindi siya nakita ng Diyos na perfect. Kailangan may perfect tayo. Kung sa ating sarili mahirap, no, napakahirap. Hindi naman magiging perfect tayo. Sabi nga lagi, inya sa perfecto, hindi nga na perfect, tayo pa. Pero may Diyos na gumagawa sa atin. Siya ang kumikilos, sabi, sa pagnanasaman, siya pa rin ang naroroon upang tayo maging perfecto. Without the perfection, kung walang perfect hindi tayo mape-perfect, katulad ng Panginoong Jesucristo, never tayong makausad. Ito ang totoo. Lagi tayong nahihirapan, laging ganun. Dahil wala sa ating, dahil tayo ang kumikilos sa ating sarili. Yun po ang aking nararamdaman at nakikita sa ating mga lingkod ng Panginoon. Kailangan tayo ay perfect. At ang Panginoon ay gumagawa sa atin, maging sa pagnanasa natin, para tayo ay magkagano. Sabi dito sa hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Hindi sa talino dahil ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi naman ito sa talent, ito ay sa anointing. Without anointing, wala tayong magagawa talaga. Sige po, yun po lang ang akin. Salamat sa Panginoon. Okay. Magkakuha tayo, no? Tumupra tayo ng 8 minutes. Anyway, maraming salamat po, Pastor Ano, no? Sa ating Salamat po sa Panginoon. Alright. Kayo na po din siguro mag-closing prayer, Pastor Ano. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay unay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Paging dapatin mo po kami, bawat isa, o Diyos, sa iyong pong kalugdan, Panginoon, ang aming pagtitipong ito, pagsasama-sama. At sa aming mga pinag-aralan, o Diyos, Panginoon, iyong nakikita at kami nananampalatayan na ito'y buhat sa iyo. Ikaw ang aming tagapagturo at salamat po sa iyong pagkilos sa amin. Salamat po sa iyong mga itinuturo sa aming napakabuti sa bawat isa. O Diyos, ang puso namin, Panginoon, ay nagpapasiyasat sa iyo, o Diyos. Siyasatin mo po ang bawat isa, o Diyos. Panginoon, sa iyong ninanasa sa amin, sa iyong paggawa sa amin, Panginoon, kami po'y nagpapaubaya, o Diyos. Ikaw po ang maniobra ng aming buhay, Panginoon. Maging nga po sa pagnanasa namin, salamat po sa iyong pagtugon, o Diyos, sa aming buhay. Ang aming pong nasa, ikaw ay aming mabigyang kaluwalhatian. Higit po sa aming kinalalagyan ng paglilingkod sa iyo, o Diyos, sa iglesyang ito ng Jesus New Covenant International Ministry. Panginoon, kami iyong inilagay dito upang kami, Panginoon, ay makapagbigay lugod sa iyo, upang kami iyong magamit, Panginoon, sa lalawak ng iyong ministeryo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa bawat isang nag-commit ng maglingkod sa iyo, sa mga pastor na narito, o Diyos, na nagtitipon-tipon, maging sa mga hindi naka-attend, o Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong pagkilos sa amin. Ikaw nga po ang aming kinikilalang gumagawa sa amin, maging sa pagnanasa, o Diyos,
At salamat po sa iyong mabuting kaloobang ito sa amin, Panginoon. Kami ay maamin na kami ay walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming itinataas sa iyo ang iglesyang ito, Panginoon, sa paglawak at paglago, O Diyos, ng ministeryong ito. Aming sinusuko sa iyo ang aming sarili, Panginoon, sa mga bagay na hindi karapat-dapat naming iniisip, ginagawa. Ang pagtataas sa aming sarili, Panginoon, alisin mo po sa amin ang pagpapaimbabaw, O Diyos, ang pagluwalhati sa aming mga sarili, O Diyos. Alisin mo po ito sa amin, maalis mo po ito, O Diyos. Hinihingi po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, Ama, na kami iyong dalisayin, O Diyos, sa aming paglilingkod. Pagkat ang ibig mo, Panginoon, kami maging katulad ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Kami, Panginoon, ay laan ang aming sarili. Kaya nga po kami nag-commit na maglingkod sa iyo, sa iyong iglesia, Panginoon. Kami, Panginoon, ay lubos na naninikluhod sa iyo ang puso. Panginoon, ganapin mo po sa amin ang hindi namin kayang ganapin, O Diyos, sa aming sarili. Una sa lahat, ang pagiging katulad ng iyong bugtong na anak na si Jesus. O Diyos, sa iyong harapan, O Diyos, ikaw lang ang makakakita nito sa amin. Hindi ito makikita ng bawat isa sa amin, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang lubos naming hinihingan ng kabanalan, O Diyos, kalinisan, kasakdalan, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay iyong masamahan sa aming ninanasang mabuti ang maglingkod sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat sa grupong ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang aking mga pastorang ito, O Diyos. Sige po, Panginoon. Una is Pastor William, Panginoon, Pastor Nestor, si Pastor Ronald, Panginoon, Pastor Cory, si Pastor Frankie. Marami po hindi ko kilala sa kanila, Panginoon. At ikaw ang nakakakilala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po. Salamat sa panalanginan, O Diyos, sa pag-aaral sa iyo. Kung kami lubos na nananampalataya na ito, Panginoon, na ipinasok mo sa aming puso at kaisipan, na ikaw lamang ang Diyos na gumagawa sa amin upang kami maging sakdal. Ikaw ang aming pagnanasa, iyong sinasako. Maraming salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng iyong gawain ito, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos, nung nga po ay ng iyong kabanalan, ng iyong kasakdalan, Panginoon, upang kami ay, Panginoon, ay lubos na makapagbigay luwalhati sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 The Lord. Amen. Okay, alright. Amen. Tapos na yung ating pong pag-aaral. Those who want to hang out, wala pong problema. Tuloy yung ating sharing. Yan po.